Ayan po. Hanggang ngayon po mga kabide, kalat na kalat pa rin itong balita na tumakas raw itong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte papuntang Hong Kong eh. Diba? Kaya nga natatawa nga ako nang nakita ko ito sa social media na tumakas na raw itong si Digong, ano? Alam naman po natin mga kabida yung totoong rason eh. Pumunta po siya ng Hong Kong kasi mayroon pong imbitasyon doon, may event. Ang event po doon ay isa hong pasasalamat po ng OFWs, mga kabida, para po sa kanya. Ano? At hindi lang po nag-iisa doon si dating Pangulong Duterte na pumunta doon eh. Madami ho siyang mga kasama, mga kabida, no po, no? Yung mga ka-close po niya, na mga dati hong opisyal po sa kanyang administrasyon, okay, at saka yung mga kandidato ho niya sa PDP laban, ano? Andun nga itong si Vice President Sara Duterte, no? So, hindi totoo na tumakas. At pangalawa po, mas nauna si Digong doon kaysa dito ho sa lumabas na balita na meron na dang warrant of arrest. Diba? Yan yung pag-uusapan po natin ano po, no? Dito ho sa aking vlog for today. At bago yan, isang magandang hapon po sa lahat. At welcome po mga kabida sa aking channel. Ito, magandang pag-usapan po ito. Ano? Ito hong post po mga kabida ni Mr. Teo Moreno. Ano po? Bilang reaction po mga kabida sa post din ni Miss Leila de Lima. Ayan. Ito po 2 hours ago po itong kanyang post. Okay? Ang title po sa post po ni Teo Moreno mga kabida sa kanyang Facebook page, ano po? Can this be considered fake news? Itong balita raw na naglabas na ng warrant of arrest itong ICC na kineri po ng Rappler po mga kabida kagabi. Yun yung tinukoy po ng caption po ng title po sa post ni Mr. Teo Moreno, ano po? Can this be considered fake news? Hanggang ngayon po wala naman pong ebidensya Wala naman pong mga dokumento na nagpapatunay po mga kabida meron pong warrant of arrest, ano? So we can still consider this as fake news, ano? Hanggang ngayon. Maliban lang po kung maglabas po ang Rappler ng ebidensya at yung source po nila, no, na meron po talagang warrant of arrest na inilabas itong ICC, ano po, na? So yan lang po yung aabangan lang po natin, yung sinasabi po nilang warrant. Kasi ang tingin ko dito mga kabida, isa na naman po itong bluff, ano po, na? Ilang beses na po itong nangyari, di ba? Nagsasabi na may balita na maglalabas na po ng warrant of arrest at may timeline pa nga next week, lalabas na daw yung warrant of arrest. Hanggang ngayon wala Maliban lang po dito sa Rappler, ano? Alam naman po natin mga kabida kung ano po itong Rappler, ano po yung relasyon niya kay Digong, ano? Anti-Digong po ito anti-Duterte po ito no? Ever since, ano po? Okay? So, hindi na po tayo magtataka kung may mga ganitong balita, ano po, mula sa Rappler. Alright? Eto, babasahin ko po yung kanyang post, ni Mr. Teo Moreno. If not, then Leila de Lima should show proof that the ICC warrant is out now, right? Or at least show an evidence showing the attending the event in Hong Kong is evasion of arrest. Tama? Alright? Kasi sa post po kasi ni Leila de Lima, mga kabida, no, na in-screenshot po mga kabida ni Teo Moreno 29 minutes ago, okay? Ito yung pagkasabi, ano? After so many declarations that he is ready to answer for the drug war killings and face charges against him when the time comes, tatakas lang pala siya. Matapang raw siya. Haharapin lahat ng kalaban. Tatakbo lang pala siya. Yun yung kanyang post. Ito, nag-react po itong si Teo Moreno, ano? Okay? Anong proof mo, Leila de Lima, na tumakas po itong si Digong? Okay? Maglabas ka ng ebidensya na tumakas po itong si Digong. Diba? Alam naman po natin na pumunta si Digong doon dahil sa imbitasyon. Tsaka pangalawa, mas nauna si Digong doon kaysa itong balitang may warrant of arrest ng ICC. So, paano tumakas si Digong? Sino man yung may kakayahang makakuha ng first-hand information sa ICC? Hindi yung kampo ni Digong.
si Dilima mismo ang may kakayahang makakuha po ng information doon. So paano po kung sasabihin po natin at susundan natin yung line of argument po mga kabida na nakakuha si Digong po ng information na maglalabas po ng warrant of arrest ang ICC laban po sa kanya, kaya inunahan na po niya papuntang Hong Kong. Parang yun yung line of argument eh. Diba? Para po sa akin, malabo yun. Ano? Kasi pagdating sa sources mga kabida, mas malapit itong si Dilima kaysa kay Digong. Ano? Walang contact si Digong doon. Paano magkaroon po ng advance information po itong si Digong? Kaya nga, ang sabi ni Teo, maglabas ka ng ebidensya, Leila Dilima. Nagdududa tuloy ako eh. Baka ito hong si Leila Dilima po mga kabida yung source po ng Rappler, ano? Ito, pagdududa ko lang yan, ano? Kasi nga, hanggang ngayon eh, walang inilabas na ebidensya eh. Walang dokumentong lumabas na magpapatunay na ito na nga yung warrant of arrest. Hindi nga naglabas po ng official statement po ito kung ICC po mga kabida. Matapos naglabas po ng balita itong Rappler, di ba? Kung totoo po ito, para naman po para naman po kapanipaniwala po itong Rappler, sana yung ICC naglabas po ng statement in support doon ho sa balita ng Rappler, di ba? Yun yung sana. Wala eh. So can we consider this mga kabida as news? Kasi pag sinabi mong news, bago yan eh. Balita yan eh, di ba? So can we consider this as balita? Hindi eh. Kasi walang ebidensya, puro lang haka-haka, puro lang source, galing sa source, di ba? So yun po, na. Wag na ho tayong magtataka kung galing ho sa Raptor, galing kay Dilima, yung mga ganitong klaseng balita. Alam naman po natin, no, kung ano talaga yung kanilang pakay po mga kabida. Ever since po, wala ho tayong naririnig sa kanila po mga kabida na mga magagandang balita patungkol ho kay Digong or sa kanyang administrasyon. 'Di ba? Puro puna, di ba? So, what do you expect? 'Di ba? What do you expect? So hanggang wala hong inilabas ang Rappler na ebidensya po mga kabida, hindi ho tayo maniniwala ho dito sa balita nila. Ano po, na? Tsaka pangalawa po, sa mga nanonood sa aking vlog, please lang, tapusin yung video ko bago ho kayong mag-comment. Kasi nagmukha kayong katawa-tawa dun sa comment ho ninyo eh. Di ba? Tapusin ho ninyo yung video ko para malaman po ninyo kung ano talaga yung content ko, o ano talaga yung sinasabi ko po. Ang iba po sa kanila first part lang po yung pinanood. Tapusin po ninyo para malaman po yung the whole context. Para at least alam po ninyo yung whole context po ng video ko, So para po sa inyo mga kabida, ano po yung opinion at reaction po niyo dito sa sinasabi hong tumakas po itong si Digong sa Hong Kong. Okay? You can comment down. At sa mga hindi pa po subscriber, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Thank you very much. God bless sa ating lahat.